Itong ano, marami ang nagsabi sa akin na they were forced to do emergency harvests. Bakit? Ano nga ang masamang epekto nito, no? Yung malakas na tag-ulan, pag-ulan, yung water level na hindi maiwasang tumaas ng sobra, na hindi handa ang ating mga miyembro dito sa ganitong kataas na level, ang sinasabi nila, kaysa masayang mapunta pa sa katubigan, mas maganda harvestin na lang natin. Nabanggit naman natin sa mga members natin na maghanda tayo. Anong mga pamamaraan yon? We do sandbagging, or paglalagay ng mga nets around the perimeter of our fish ponds, and yung abangan ng water quality na bumababa. Pero itong mga to hindi natin talaga makontrol, o may at hindi po tayo talaga handa sa mga ganitong binibigay ng kasi it's natural phenomenon na I think it's made worse by man-made practices. So sad to say, marami ang mga nag-force harvest ngayon, o talagang nagsusumikap na talagang at least ma-balance nila, o maiwasan yung masama pang may dudulot na epekto nitong tag-ulan. 2 days na ako nagmo-monitor ng bumagsak ang presyo natin sa merkado. Ang 175 nasa 155 lang ngayon. Sa dagsa ng bangus na dumarating, para makaiwas sa pagkalugi. So ilan? It's quite hard to to count the numbers, no? Kasi as we're talking right now, may mga nag-harvest pa. Kasi alam natin, 2 dams pa lang ang nagre-release, and may mga dams pa na magre-release in the next few hours or days, no? So sigurado ako mas dadami pa yan. Pero mangilan-ilan na ang nag-harvest ng mga isda nila. Ang 175, 155 lang ngayon. At aasahan pa na dito sa mga susunod na araw na magkakaroon po tayo ng influx or pagdagsa ng bangus sa ating market, hindi lamang sa Dagupan, pero sa iba pang parte ng na definitely it will pull the prices down. But in the long run, in the long term, it might do the opposite eventually, no? So yun ang antabayanan natin. Kung maiisipin mo lang,